pong labor rights organization. Ano po ang inyong hinaing at mga demand sa pagsali sa Tigil Pasada? Well, we are supporting the strike ng Huelga ng Bayan sa March 26 and 27 in support doon sa ating transport sector. Ang bituka ng mga manggagawa at mga tsoper ay magkaugnay, no? So yung aray ng transport sector ay aray din ng mga manggagawa, kaya po kami nakikiisa sa kanila. Unang-una, sinabi ng gobyerno na wala naman talagang krisis, meron lang price disruption. Ano ba ang inyong tugon doon? Well, kanina sa press con sinabi nga namin in denial yung Malacanang doon sa nangyayari, no? Maybe to mitigate yung perception ng mga tao tungkol dito sa crisis na talaga. Ang sinasabi kasi nila dalawang bagay yung crisis, meron tungkol doon sa supply at meron tungkol doon sa presyo. So may crisis dahil nga doon sa presyo kung sinasabi nilang may enough supply, no, kagaya ng mga unang pronouncement ng Malacanang na meron tayong 60-day na buffer stock, no, para sa ating supply ng langis. Pero yun nga yung nakapagtataka, meron tayong supply, enough supply daw, pero bakit ganito yung pagsirit ng presyo ng langis sa merkado? Sir, dito po sa transport strike, 500,000 ang sasali mula sa transport sector. Pero sa inyong hanay, ilan po ba ang sasali sa Tigil Pasada? Well, kasama sa network ng DependJobs Philippines ang Laban TNBS at iba pang mga TNBS groups, no? Inaasahan na may 6,000 units ang makikiisa dito physically, at yung iba naman ay bukod doon sa physically na magpupunta sa mga strike center na itataguyod ng mga samahang nakikiisa dito sa koalisyon, magkakaroon ng mga stop booking arrangements, no? Titigil sila sa pagtanggap o magpapatay sila ng mga apps sa araw ng March 26 at 27. Ted, meron na bang tugon ang mga gumagamit ng diesel na euro, ukol sa pag-import ng mas mababang uri, yung Euro 2? May komento na ba Hindi pa sila naman kung anong epekto nun sa mga sasakyan? Hindi pa namin napag-usapan yan, pero doon sa nangyaring consultation doon sa mga transport groups kahapon, particular kami doon sa pagtutulak ng pagbasura ng excise tax at nung VAT sa mga oil products, dahil nakikita namin na ito yung dagli ang makakatulong talaga, substantial na makakabawas ng mga presyo ng produktong petrolyo, kasama na yung pagbasura dun sa oil deregulation law, no? Patungkol dun sa ibang hakbang ng Malacanang, hindi namin maintindihan bakit hindi na lang gawin itong mga minumungkahi namin, itong mga demands namin, kesa dun sa mga alam natin na papalpak na naman na hakbang, kagaya niyang ayuda na marami nang nagrereklamo na hindi patas na naman yung pagpapatupad at hindi magiging epektibo dahil nga stopgap measure lamang ito doon sa problemang malala. Ted, gusto ko lang malaman kamusta nga tong mga konsultasyon na nagaganap, no, between yung mga grupo sa inyong koalisyon and the government. Is it often lip service lang ba ito, or is there really a sincere effort on the part of the government, no, na alamin yung mga hinaing ninyo and to also reassure you guys kung ano yung ginagawa nilang mga measures, or even to explain kung bakit hindi nila pa ginagawa yung ibang mga hinihingi ninyo, such as ibasura na nga itong mga tax sa fuel? Well, kanina na nabanggit yan, sinasabing magpapatawag ang Malacanang ng mga leaders sa transport sector bukas upang kausapin sila. Pero yung isa doon sa in-raise kanina ni Teddy Casino ng Bayan, yung nagawa na yung batas para sa emergency powers ng Pangulo. So nagtataka kami bakit hindi pa pinirmahan kahapon o ngayon para itigil na nga yung pangongolekta ng buwis dito sa petroleum products, no? Kung totoo yung kagustuhan ng Malacanang ng presidente na tulungan
yung sektor ng transportasyon, yung sektor ng mga manggagawa at iba't iba pang mga sektor kagaya ng mga estudyante, ipatupad na yung hinihiling namin dahil binigay na sa kanya, nilagpasan na nga yung hindi na nga ginawa yung BICAM. Inadapt na lang ng lower house yung Senate version para sa ganun mapabilis yung proseso at pagbibigay sa kanya ng opportunity na totohanang makatulong dito sa krisis na ito. Sino ba ang pupulungin, sino ang makakapulong ng mga leaders ng transport sector sa Malacanang? Sinong haharap sa kanila? Well, sa bahagi namin, sa yung mga kasama namin kanina sa coalition, particularly ang Piston na pinamumunuan ni Camo Odi, hindi nila papaunlakan yung imbitasyon bukas, kung totoo man yan. At itutuloy muna tong welga para ipakita, paramdam sa gobyerno, yung pangangailangan ng mga kasamahan nating tsuper at ng ating mga kaalyadong sektor. So ibig sabihin, kahit hindi tsuper, kahit hindi miyembro ng transport sector, ay pwedeng makilahok. Yung mga kasamahan ninyo sa Protect Jobs, Defend Jobs. Defend Jobs. Well, pareho rin naman ang kahulugan. Pero ay sasama rin, makikisimpatya. Opo, dahil nga yung sinasabi natin, ang laban ng tsuper ay laban ng commuters. No, yung mga commuters natin, mula naman po yan sa iba't ibang sektor ng ating lipunan, particularly yung mga manggagawang bumubuhay sa ating bayan, nagbabayad ng buwis. So makikiisa po kami dun sa labang ito at ipapanawagan na pakinggan yung 6 na demand ng koalisyon. So may marcha bang magaganap? Ano ba ang, saan ba to gagawin? Well, dinidiscourage ng pamahalaan yung mga motorcades pero yung mga kasama naming motorcycle taxis at yung ibang UB Express at yung mga TNBS magkakaroon ng mga unity rides. Merong mga itataguyod na mga strike centers sa iba't ibang terminals. Pwede pong makiisa doon yung mga taong bayan na nananawagan nung kagaya nung pinapanawagan namin, yung 6 na demands. Yung iba naman na hindi nalalabas dahil nga mahal po yung gasolina at diesel, inaasahan po natin na magpapatay ng mga apps sa araw na yan. Yung mag-i-stop talaga? voting po sila. Okay. Ikwento mo nga, ano ang impact, kunyari, sa isang angkas, driver, or yung mga Grab, kung ano man, anong epekto sa kanila? Well, the other day, I had a meeting sa Makati. Sumakay po ako ng TNBS ng isang kotse through app. In the middle of the ride, tinawagan nung driver yung kanyang misis at sinabing isusoli na nila yung kanilang unit dahil hindi niya na kaya yung nangyayari dahil the whole day na nagmamaneho siya, nagtatrabaho, 200 lang yung kinita niya the other day. No? At hindi nila kakayanin maghulog ng unit at the same time pakainin yung pamilya nila mula doon sa kikitain nila dahil sa taas ng presyo ng langis. Kasi Ganun din po yung nararamdaman ng mga iba pa nating mga tsuper at iba pa nating mga motorcycle riders na nagtatrabaho sa transport sector. Oh, I understand, Ted, kasi yung halos lahat ng kinikita napupunta na sa pagkakakarga ng diesel, pati na rin doon sa boundary na napakataas pa rin. Pero doon naman sa panig ng mga manggagawa, doon sa working class, Ted, na talagang nararamdaman yung the brunt of this crisis. Ano bang pwedeng gawin ng gobyerno para matulungan rin yung mga manggagawa? Panahon na ba para mag-implement ng dagdag sahod? Well, matagal na po naming ipinapanawagan yung living wage, no? Yung living wage para sa mga manggagawa. Ilang dekada na pong hindi umusad yung minimum wage dito sa ating bansa. At lubha pong expose sa mga ganitong shocks, yung mga ganitong mga shocks, yung mga workers natin, dahil wala naman talagang savings, no? Hindi ka makapag-save dun mula dun sa kakarampot na sahod dahil sa taas o bilis ng presyo ng pagtaas ng bilis ng presyo ng mga bilihin. Kaya palagi po 'yan yung mga kababayan natin na mahihirap at mga masa
ang unang-unang inaapektuhan ng mga ganitong krisis. Itanggi man ng gobyerno na may krisis, ramdam na po ng mga kababayan natin yan. Ted, yun nga yung gusto ko itanong sa'yo, no? Siyempre, yung unang umaray talaga itong mga transport-related sector. Sunod na dyan, siyempre, yung mga mangingisda, magsasaka. Pero sa nakikita mo, no, since you're defending all jobs, ano pa ba yung mga sektor na talagang sunod na aaray na? Yung talagang medyo nasa critical na or medyo emergency situation? Well, ma'am, yung Minimum wage. kanina lang kasama namin sa press con yung mga estudyante. Namumroblema na daw yung mga magulang nila dahil doon sa taas ng bilihin at paano pa kung tataas pa yung mga pamasahe. Paano sila magpapatuloy sa pag-aaral. Yung mga manggagawa po, lalo na yung mga minimum wage earners natin, no? Sa haba dahil doon sa gulo at kabulukan ng ating public transport system, mahirapan silang mag-adjust. Paano sila papasok sa mga trabaho? So hindi lang po manggagawa yung maging apektado dito negatively, pati din po yung mga negosyante. Dahil paano nga namang aandar ang negosyo kung wala yung mga workers natin? Kailangan po siguro magkaroon ng foresight nitong pamahalaan dahil hindi po ito magiging mabilis. Kagaya nga po nung nababalita, yung matapos man yung gera, no, sa Middle East, marami na po ang nasirang facilities na nagpo-produce o ginagamit sa production ng oil. So this could last well after the war in Iran. So yun po dapat yung inaasahan natin sa gobyerno. Ano po yung gagawing hakbang hindi lamang para dito sa mga susunod na linggo o buwan, kundi po para doon sa mga susunod pang taon. Kamusta naman ang Dahil DOLE? mahirapan po tayo. Meron bang ginagawa? Meron bang pag-uusap o reach out ang DOLE sa inyo? As far as I know, ma'am, wala pa po. Wala pa po. Pero, So, maybe they could push for yung mga renewable sources of energy para maibsan yung epekto nitong oil shock. okay. Pero, Ted, kasi nakalagay nga no, na si Dole actually nag-order siya ng wage hike na in 2 tranches dito sa Bicol. No? One dito ngayong April at yung sunod na tranche is by December. Ngayon, kung sakaling ang worst case scenario, hindi ma-afford ng mga negosyante, kasi it's a two-sided coin, di ba? We wanna provide jobs, pero minsan hindi rin talaga kaya kung itataas yung mga sweldo. Ano po yung proposal ninyo na pwedeng mag-meet halfway? Pagdating po kasi dyan, pinagbabatayan yung mga policies ng government eh. So, dun sa mangyayari, no? Paano natin haharapin yung inflation, yung increase ng inflation dahil dito sa oil shock? Are we going to prioritize the business or the workers? Hindi naman dapat syempre pumili ka o yung pamahalaan pumili doon sa dalawa. So, marapat sigurong tingnan ano yung makabubuti dito sa negosyo at ano yung makabubuti dito sa mga manggagawa. Ang nakikita namin kasi, once na suportahan ibigay, no, ang hinihingi demands ng mga manggagawa, makikinabang din yung ating mga negosyo dahil magkakaroon ng kakayahan bumili itong mga manggagawa ng mga serbisyo at produkto. No? Makakatulong din sa gobyerno dahil may pambayad sa buwis yung taong bayan. Sa halfway, siguro ma'am, yung pag-uusapan na lang dyan, yung magkano ba talaga yung nararapat at magkano yung magbibigay ng desenteng pamumuhay doon sa mga tao.